Takan-takan naman ako, napaka-concern nyo naman po sa taxpayers' money. Tanong, taxpayers' money po ba yung pinanggalingan ng mga flood control? Bumaha po sa EDSA kahapon. Dugtong-dugtongin na natin. Bahala na kayong mag-isip ng magdugtong-dugtong sa utak nyo. Kung ano na lang po naisip ko. Bumaha po sa EDSA kahapon. Tanong, mayroon bang kakamping? Yung mga maingay po nung ang Iglesia ni Cristo ay nagrally sa EDSA. Ano ba yan? Abala. Naabala daw sila dahil dating yung EDSA dinadaanan, naging one way na lang, yung one lane na lang. Yung bus lane na lang po dumadaan ng lahat. Ano ba itong mga iglesia na to? Abala sa traffic? Mayroon po bang nagalit? Wala pa ako nakikita sa social media. Sila Jesus Palsis, yung mga pare, yung mga sila Magno, sila De Lima, sila Tabingi. Meron po ba nagagalit ngayon dahil may baha sa EDSA? Ayan pong baha, pangmatagalan po yan. Dahil ninakaw eh. Yung Iglesia ni Cristo, paminsan-minsan lang yan. Dahil hindi naman araw-araw yung dadakipin si Marcoleta eh. Sino po yung galit na galit? Lahat po na nagalit dahil na-traffic nung sa Iglesia ni Cristo. Ngayon po, na-traffic po, iba't ibang parte ng Pilipinas. Sino po ang nagagalit ngayon na Dilawan at Kakamping at Makabayan Black? At mga kaparian? Yung mga usual suspect. Sino po ang galit sa inyo ngayon dahil may baha sa EDSA? Wala. Walang nagagalit. Wala eh. Wala akong nakikita sa social media eh. Bakit hindi kayo nagagalit? Parehong man-made yan. Dati naman may bahana ba do? Wala pa si Marcos, may bahana. Opo, totoo po yun. Dati nang may baha. Ang pagkakaiba po, ginastusan natin yung baha ngayon. Gumastos tayo ng trilyon. Wala rin naman palang epekto. Alam nyo ba ibig sabihin ng flood control? Gagastos kami para hindi na magkaroon ng baha. Parang tulay. Dati nagbabangka tayo. Tatawirin yan. Tatawid ka dyan sa ilog na yan, bangka. Nagpagawa ng tulay. Nagbabangka ka pa rin ba sa taas ng tulay? Hindi na. Kasi may tulay na. Yan dapat, ganyan dapat yung flood control. Huwag nyo pong pilosopuhin. Bakit may baha na rin naman noon na? Nung panahon ni Digong, baha rin naman na. Opo, pero hindi tayo nagpagawa ng flood control na ganyang kalaki ang presyo. Hindi po pwedeng katwiranan ng mga pilosopo to. Flood control nga eh. Noong araw, nagkukwenta tayo ng mano-mano. Gusto mong ayaw mo na ng kwenta ng mano-mano. Gusto mong mabilis. Bumili ka ng calculator. Pucha, pag nagkwenta ka pa rin ng mano-mano, palpak yung calculator mo. Hindi nakakapagkwenta. Mali yung puta ka. Ganon din po ang flood control. Palpak yan. Kung gumastos ka, may baha pa rin. Huwag niyong pangatwiranan na may baha pa rin naman nun. Wala naman tayong budget nun. Tsaka hindi bumabaha ng gano. Practical lang si Digong. Walang flood control. Hukay-hukay lang. Tanggal lang ng mga basura. Okay. Bakit nakasentro? Panahon na para gamitin natin yung pera ng pamahalaan. Yung sinasabi mong taxpayers' money, Senator Pampilo Lacson. Gamitin natin na maayos.
Nag-impeachment kayo. Ano sabi ni Panelo diyan sa inyong sa inyong witness? Wala pong silbi yung witness nyo. Ano po yung tinitestify ng una nyong witness? Na authentic yung video, na hindi pineke? Meron po ba nagko-question na hindi authentic yun? Meron po bang nagsasabi na hindi si BP Sara yung kausap ng mga nag-Zoom meeting? Bakit kinakailangan pang i-authenticate? Kahit sino po tanungin nyo, sasagutin po, opo, si BP Sara po yan. Nakalive ba siya? Opo. Sinabi niya ba pag siya ay ginurgur, gurgurin mo to? Opo. Sinabi niya yan lahat. Bakit pa po tinatanong siya kung ano? Samantalang, ang linaw po sa lahat ng tao. Napakalinaw. Ano yung malinaw ba dong? Ang linaw po na merong pag ako ginurgur, gurgurin mo. Naknam po pa. Pag si BP Sara na-convict, patatakbuhin namin si Baste. Ang kahulugan po ba, dalawa patatakbuhin natin? Si BP Sara at si Baste magkalaban? Hindi. Kasi malinaw, tatakbo lang si Baste pag si BP Sara kinunbik nila at hindi pwedeng tumakbo. Yan po ang conditional. Naintindihan ba ninyo? Nag-aaksaya lang kayo ng taxpayers money. Okay. Kinakailangan natin badong ng accountability. Lintik na accountability yan. Magkano ba ang ninakaw dyan? Hindi nyo nga masabing may ninakaw si BP Sara, di ba? Ang sinasabi nyo, hindi maipaliwanag. Lintik na hindi maipaliwanag yan. Di ipaliwanag ninyo. Bakit hindi nyo itanong yung pwedeng ipaliwanag? Kaya hindi pwedeng ipaliwanag ang confidential fund. Kasi confidential. Tanungin nyo si BP Sara, saan napunta yung budget ng negosyo Taday? Dito po yan napunta. Ito po, meron tayong 30 recipient. Tumanggap po ng 20,000 bawat isa. Diyan po napunta yung negosyo Taday. Saan po napunta yung ating pong libreng sakay? Ito po, bumiyahe po ng 800 beses ang bus natin. Nakapagsakay po ng 30,000 katao. Diyan po napunta yung libreng sakay. Bakit hindi po nila tinatanong sa mga hindi confidential? Kasi lalabas na maayos ang paggasta ni BP Sara. Bakit confidential fund tinatanong nila? Kasi hindi pwedeng ipaliwanag. Hindi mo pinapaliwanag. Hindi po pwede yan. Dapat accountable ka. Dapat pinapaliwanag mo. Nakukuha niyo yung logic nila? Sino pa ang pinagpaliwanag ninyo na may confidential fund? Si Mr. President ba nagpaliwanag kung paano niya ginastos ang confidential fund? Hindi. Inimbestigahan niyo ba? Hindi. Sinabi niyo bang hindi niya pinapaliwanag? Hindi. Kasi confidential nga eh. Bakit si BBM hindi niyo pinagpapaliwanag? Alam nyo kasi na confidential, hindi papaliwanag ni BBM. Ang tawag dyan, yun na nga, selective. Selective.